Ngayon, ang Chaotic Holy Land ay malugod na idinaraos ang seremonya ng pagpili ng bagong alagad. Dati, ang lugar na ito ay isang cultivation ground na may walang kapantay na prestihiyo. Ngunit matapos umakyat ang Chaotic Great Emperor, unti-unti itong bumagsak. Gayunpaman, mayroon pa ring kaunting dating ganda na nananatili dito ngayon. Nagpagod si Xiao Yun para lang makapasok sa Holy Land na ito. Nang sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ng system na natapos niya ang kanyang unang misyon matapos ang 19 na taon sa mundong ito, at mabilis itong nag-update na may bagong misyon. Alam niya na makakakuha siya ng 3 pagkakataon para sa enlightenment kung sasali siya sa Holy Land. Naintindihan niya na ang mga pagkakataon para sa enlightenment ay napakabihira. Maging ang mga geniuses ay maswerte kung makakuha ng isa sa kanilang buong buhay. Kaya napangiti si Xiao Yun. Ang pagsali sa lugar na ito ang eksaktong gusto niya. Bagamat bumagsak ito, ang Holy Land ay perpekto pa ring lugar para maging isang powerhouse. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malalim na kampana, na yumanig sa kaluluwa ng lahat. Nakatayo sa harap ng kampana, ipinakilala ito ng isang matandang may puting balbas. Ito ang Chaotic Bell, isang divine artifact na naiwan ng Great Emperor. Sinabi niya na walang gaanong patakaran ang Holy Land, basta't kung mapapatunog mo ang Chaotic Bell, pasok ka na. Pinanood ng matanda ang lahat na pumila, nagpapalitan sa paghawak sa kampana. Ngunit sa halip na tumunog, naglabas ng kakaibang liwanag ang kampana, na nagpatalsak sa mga humawak dito. Natigilan ang lahat, at inaliw sila ng matanda. Hindi na kailangang kabahan. Ibabalik ng kampana ang mga hindi kwalipikado sa kanilang tahanan. Lumipas ang oras at mas marami pang tao ang napatalsik, na ikinadismaya ng matanda dahil mukhang mahirap mag-recruit ng mga alagad ngayong taon. Di nagtagal, sa wakas ay naglabas ng malalim na tunog ang Chaotic Bell. Sinulyapan ng matanda ang lalaking nagpatunog ng kampana. Umiling-iling siya dahil wala siyang nakitang espesyal sa kanya. Marahil ay nagkaroon lang ng swerte sa isang ring. Ngunit ang sampal sa mukha ay dumating ng napakabilis. Sa isa pang tunog ng kampana kaagad pagkatapos, nanginginig ang Chaotic Bell, naglalabas ng gininto ang liwanag. 2 tunog ay sapat na para maging alagad sa isang world-shocking sect. Ngunit sa lalong madaling panahon, tumunog ang pangatlo. Sa puntong ito, hindi lang ang mga kabataan sa plaza ang nagulat, kundi maging ang mga welcoming elders ay napanganga. Sa lohikal na pananalita, hindi dapat magawa ng lalaking ito na patunugan ang Chaotic Bell kahit isang beses. Paano ito nangyari? Ngunit pagkatapos ay dumating ang ika-4, ika-5, at ika-6 na ring. Tumunog ang Chaotic Bell ng 7 beses, na ikinagulat maging ng Holy Master. Maaari bang sa wakas ay nagkaroon na siya ng kahalili? Bago pa siya makapagdiwang ng matagal, umalangaw ang ika-7 tunog ng Chaotic Bell. Sa sandaling ito, sunod-sunod na lumitaw ang terrifying divine senses sa kawalan. Mula sa loob ng Chaotic Holy Land, tinitignan ang paligid ng undying ancestor at Leu, na libu-libong taon nang natutulog ng malalim, ay nagtatalon, nag-aagawan upang kunin siya bilang isang alagad, sinamahan ng ika-9 na tunog ng kampana. Sa sandaling ito, sumabog ang mga kabaong sa ilalim ng Forbidden Area, at lumabas ang isang buto-butong kamay mula sa isang itim na kabaong. Kahit ang mga kabaong ay hindi na mapigilan ang mga kalansay ng Chaotic Holy Land ngayon. Umaakyat sila ng sunod-sunod. Siya ang alagad ko. Sinumang maglakas loob na makipag-agawan sa kanya ay ikukulong sa outhouse ng 10,000 taon. Maraming kalansay ang naghalinhinan sa pagmamasid kay Xiao Yun. Ang kanyang aptitude ay ordinaryo. Ngunit pinatunog niya ang kampana ng 9 beses nang magkakasunod. Anong kakaiba? Si Xiao Yun, na ngayon ay enlightened, ay naramdaman lamang na sariwa, na parabang nakagawa siya ng isang great sword at lumingon upang makita ang elder na nangangasiwa sa assessment na nakaluhod sa harap niya na parang aso. Ang iba pang mga elders ay tumingin din sa kanya na may luha sa kanilang mga mata. Pagkaraan ng napakaraming taon, sa wakas ay mayroong divine child ang kanilang Chaotic Holy Land na lumitaw sa mundo. Maging ang Holy Master ay dumating upang salubungin siya ng personal. Divine Child, pakiusap, sumunod ka sa akin. Ang mga elders at seniors ng Holy Land ay sabik na kunin ka bilang isang alagad. Napanganga si Xiao Yun.
Akala niya ay kailangan niyang magsimula sa ilalim gamit ang isang enlightenment para patunugan ang Chaotic Bell. Sino ang mag-aakala na kaya niyang umakyat sa langit sa isang hakbang? Sa sandaling ito, tumunog ang system, binabati siya at sinabi na mayroon na siyang 3 gamit ng enlightenment na magagamit anumang oras, at nag-update ng misyon. Sa loob ng Chaotic Hall, lahat ay nakatayo sa 2 hanay. Dahan-daang sinabi ng Holy Master, ang mga elders na ito pati na rin ang mga ancestors at ang mga living fossils ay gustong kunin ka bilang isang alagad, ngunit kung sino ang pipiliin mo ay nakasalalay pa rin sa iyong kagustuhan. Hindi ka namin pipilitin. Bulong ni Xiao Yun, literal ba ang living fossil bones? At kaunti lang ang alam niya na sa sandaling ito, nakatayo sa harap ng mga dakilang kapangyarihan na ito, wala siyang pinagkaiba sa isang walang damit. Nakikita pa nga nila ang bawat selula sa kanyang katawan. At pinag-uusapan nila, ang Divine Child ay tila may ordinaryong aptitude at hindi mukhang reinkarnasyon ng isang dakilang kapangyarihan. Nag-iisip ka lang ng labis. Hindi magkakamali ang Chaotic Bell, tama. Marahil ang aking lakas ay hindi sapat upang makita ang Divine Child, bawat isa ay nag-usap. Ngunit gaano man sila kalakas, hindi nila makita ang enlightenment system sa loob ni Xiao Yun. Ipinakita ni Leo ang kanyang mga kalamnan at sinabi, sumunod ka sa akin at magiging Lele Zenze ka sa hinaharap. Kinutya ng undying ancestor, gusto rin ng isang Supreme Elder na kunin ang Divine Child. Sumunod ka sa akin upang matuto ng demonic arts at magiging isang immortal na lumang halimaw ka sa hinaharap. Anong halaga ng isang ancestor? Ang Divine Child ay dapat sumunod sa akin upang maglaro ng Great Swords at magiging pinakamagandang bungo ka sa hinaharap. Hoy, ang iyong blade skills ay masyadong hilaw. Dapat ka pa ring sumunod sa akin upang maglaro ng mga kahoy na block. At kailangan kang tawaging tatay ni Little Luban kapag nakita ka niya sa hinaharap. Nagulat si Xiao Yun. Holy shit, sila ay tunay na living fossils. Ngunit ang lahat dito ay tila napakalakas. Sino ang pipiliin ko? Biglang pumasok si Supreme Elder Dit Ian sa bulwagan. Gusto niyang dalhin si Xiao Yun upang mag-cultivate ng chaotic body kasama niya. Sa sandaling ito, naglabas ang system ng bagong misyon. Pumili kay Dit Ian bilang iyong guro. Gantimpala, 5 gamit ng enlightenment. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Xiao Yun. Kaya, ano pa ang pag-aalinlangan? Agad niyang ipinag-cross ang kanyang mga kamay at ipinahayag, lubos akong handang maging alagad ni Dit Ian at mag-cultivate ng Chaos Sutra. Agad na sumabog ang buong bulwagan sa pagtutol. Kalokohan yan. Ang Chaos Sutra ay napakahirap i-cultivate. Bukod sa Great Chaos Emperor mismo, wala pang nakapag-master nito. Sasaktan mo ang Divine Son. Isip-isip ni Xiao Yun, hindi ba ito ang eksaktong aking karaniwang kagustuhan? Kung mas malaki ang cultivation difficulty, mas malaki ang gantimpala. Kung hindi sapat ang isang enlightenment, kung gayon 2, 10, 100 beses ay gagawin ang trick. Mayroon akong heaven-defying enlightenment. Kaya, ano ang dapat katakutin? Sa puntong ito, ang buong pagpupulong ay nagtatalo ng walang tigil. Ang pag-cultivate ng Chaos Sutra ay masyadong mapanganib. Kung mag-fail si Xiao Yun, anong mukha ang may iwan sa Divine Son ng aming sekta? Magiging katawa-tawa, hindi na makataas ng ulo kailanman. Nagsasalita na sana si Xiao Yun nang biglang umalangaw ang boses ng system sa kanyang isipan. Pinakabagong quest, ipagpalit ang iyong Divine Son status. Gantimpala, maraming pagkakataon sa enlightenment. Naging speechless si Xiao Yun. Shit, kakagaling ko lang maging Divine Son at hindi pa nga ako nakapagpainit sa aking upuan. At ngayon kailangan kong talikuran ang aking status. Hindi ba ito scam? Ngunit matapos makita ang gantimpala, kinagat niya ang kanyang dila. Sige, kung kailangan kong talikuran, ganoon na nga. System, ikaw ang pinakamahusay. Masaya na. Agad na ipinag-cross ni Xiao Yun ang kanyang mga kamay at sinabi, mga iginagalang na elders, ang alagad na ito ay handang talikuran ang aking Divine Son status at sumunod kay Dit Ian bilang aking guro. Kahit na hindi ko ma-cultivate ang Chaos Body sa hinaharap, hindi ko kailanman dudumihan ang Sacred Land. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yun, ang lahat sa Great Hall, kasama si Dit Ian at maging ang Sacred Lord ng Chaos Sacred Land, ay lubos na natigilan,
ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya habang nakatingin kay Xiaoyun. Divine Son, ano ang sinasabi mo? Lahat ng Grand Elders ay nag-aagawan sa iyo upang maging kanilang alagad. Ngunit pinili mo si Ditian, ang pinakamababang pag-asa, upang matuto ng Chaos Body mula sa kanya. Wala pang sino man ang nakapag-cultivate ng teknik na iyon hanggang ngayon. At tinalikuran mo pa ang iyong Divine Son status. Ang Divine Son status ay napakarespetado. Ito ay halos katumbas ng Sacred Lord. Huwag kang mag-alala, binata. Ang tatalikuran mo ay ang pinakamahusay na cultivation resources. Ang mukha ni Xiaoyun ay nababalutan ng luha. Ayaw din niyang talikuran ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Masyadong mapagbigay ang mga gantimpala ng system. Buong tapang at malinaw niyang idineklara, hanggat ma-cultivate ng alagad na ito ang Chaos Body, kung gayon hindi magtatagal ay maaari pa rin akong maging isang Divine Son. Sa kabaliktaran, kung hindi ko ito ma-cultivate, kung gayon ang alagad na ito ay walang kwalipikasyon na umupo sa posisyong iyon. Ang lahat ay lubos na namangha sa heroic aura ni Xiaoyun. Dahil kailangan na niyang talikuran ang pagiging Divine Son, mas mabuti nang gampanan niya ang papel ng buo. Ang Sacred Lord ay napuno ng paghanga. Marahil ay wala ng ibang lugar sa mundong ito ang makakahanap ng isang may ganitong desisyon at determinasyon. Kung ang Divine Son ay napaka-resolute, kung gayon maibibigay ko lamang ang aking pag-asa sa Divine Son. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang nalulungkot na umalis sa Great Hall. Magalang na yumuko si Xiaoyun kay Ditian. Naluha si Ditian, napakalaking sakripisyo ang ginawa mo para lang maging guro mo ang matandang ito. Bagamat hindi na ako magtatagal sa buhay, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Nani, kumuha lang ako ng guro at mamamatay na pala ang aking support. Nagbibiro ba kayo? Hoy, System Master, gaano na lang ba ang oras natin? Kingkayim ang mga mata ni Ditian habang nakangiti at sinabi, kami na nasa Transcendent Realm ay mayroon lamang lifespan na 1,000 taon. Ang Master na ito ay 900 taong gulang na ngayon. Napaside si Xiaoyun. Mabuti na lang at may 100 taon pa. Kaya, Master, paano mo madagdagan ang iyong lifespan? Pagkatapos, nag-usap ang Master at alagad habang lumilipad sila patungo sa Immortal Dangfo ni Ditian. Walang magawa si Ditian na sinabi, tanging sa pagpasok sa Heavenly Realm lang tataas. Ang iyong lifespan sa 2,000 taon. Ngunit para sa matandang ito, wala nang pag-asa sa buhay na ito. Dati, si Ditian ay kilala bilang pinakamalakas na saint at may di mabilang na mga alagad, kaya marami siyang palasyo na itinayo. Ngunit dahil hindi siya makalusot habang nililinang ang Chaos Body, ang lugar na ito ay naging sira-sira. Natanging siya at ang kanyang lingkod na si Fuing ang natitira. Umupo silang dalawa nang magkakrus ang binti. Kami, mga cultivators, ay may kabuoang 14 na cultivation realms mula pinakamababa hanggang pinakamataas. Kabilang dito ang Body Refinement, Chi Gathering, Divine Bridge, Cave Heaven, Sacrificial Spirit, Awakening, Strength Aperture, Nirvana, Transcendent, Heavenly Realm, Saint, Great Saint, Quasi-Emperor, at Great Emperor. Namutla ang mukha ni Xiaoyun. Hindi lang ang pagmemorya ng lahat ng realms na ito. Ang paglilink ng mga ito ay napakahirap na proseso. Marahan na tinapik ni Ditian ang noo ni Xiaoyun. Ngayon, ipamamana sa iyo ng Master na ito ang Chaos Sutra, na tutulong sa iyo na makapasok sa Heavenly Realm. Mabilis na ipinikit ni Xiaoyun ang kanyang mga mata, nag-aalala na hindi sapat ang kanyang talent at aptitude. Agad niyang ginamit ang isang Cosmic Enlightenment na pagkakataon. Malinaw na lumitaw ang mga ginintoang kasulatan sa isipan ni Xiaoyun. Siguradong, ito ay lubos na malawak. Ang Chaos Sutra ay may aktwal na 108 na layer. Masusing tinitigan ni Fuing si Xiaoyun, kinakabahan kung gaano katagal bago maintindihan ng Young Master ang unang layer ng Chaos Sutra. Nang makita ito, ngumiti si Ditian ng walang malay at sinabi, hindi na kailangang mag-alala. Sa aptitude ni Xiaoyun, tatagal lang ito ng 3 araw. Maging ang Master na ito noon ay gumugol ng 7 araw para maabot ang unang layer, na siyang pinakamabilis na record. Kung hindi man lang magawa ng Young Master iyon, kung gayon hindi niya ako malalampasan sa hinaharap.
Pagkaalis ng mga salita sa kanyang bibig, si Fuing, na natigilan at handa ng magdala ng spirit medicine para sa young master upang linisin ang kanyang katawan, ay walang malay na nahulog ang kanyang dala. Fuing, napakaluma mo na. Bakit ka pa rin napakapapansin? Tumingin din si Ditian kay Xiaoyun. Sa sumunod na segundo, nanlaki rin ang mga mata ni Ditian sa lubos na pagkadismaya. Nakita lamang ang buong katawan ni Xiaoyun na nababalutan ng spiritual energy, ang kanyang anyo ay lumulutang sa hangin. Parehong nakaramdam ng ginaw sa kanilang mga gulugod ang master at lingkod. Ito ay spiritual energy na bumubuhos sa katawan. Naintindihan niya ang Chaos Sutra sa ilang sandali lamang. Anong uri ng halimaw na genius ito? Totoong naintindihan ni Xiaoyun ang siyam na layer ng Chaos Sutra sa isang iglap. Dapat malaman na si Ditian mismo ay tumagal ng 3 taon noon. Tunay na isang world-shaking genius si Xiaoyun. Sa sandaling ito, wala nang balak tumigil si Xiaoyun. Kung may 17th pa akong enlightenment opportunities, ipagpatuloy natin. Pinanood ni Fuing si Xiaoyun na lumulutang sa hangin, ang kanyang mukha ay natigilan. Ano ang nangyayari? Naguguluhan pa rin ang young master. Maaari ba, gusto pa niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang maintindihan ang pangalawang layer? Lubos ding natigilan si Ditian. Imposible ito. Noon, tumagal ako ng 1 buong taon para sa pangalawang layer. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.